Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Cancer. Pauna mensahe po ninyo ay number 7. Patience and planning. Ayan. So, parang iniimbitahan kayo dito na maging patient kayo. Lalong-lalo na dito sa kung ano man ang inyong pinagpaplanuhan because hindi uubra dito yung pagmamadali. Hindi dito ikakabuti or ikakaganda ng mga plano ninyo or kung ano man ang pinaplano ninyo kung kayo ay magra-rush, no? If you're going to rush into doing something. So, kailangan ninyo na pagplanuhan, pag-isipan, yung gano'n, ano? At yun ang makakatulong sa inyong sitwasyon, okay? So, what else? We have 11, balance. Balance will be back in your life. Cancer, muli na magiging maayos ang lahat, no? Kasi parang maibabalik nyo na sa order, maibabalik nyo na sa tamang kalagyan ang kung ano man ang bagay na to sa buhay ninyo, Cancer. Okay? So, balance will be back in your life. Balance is going to be with you ngayon sa puso, sa isip. Magiging maayos ang lahat dito. Parang parang everything is going to fall into its right place na at this time. Bumuhos ang ulan. Grabe. Sobrang heavy. Ang buhos ng ulan. Sana naririnig nyo pa rin kung ano yung sinasabi ko. So what else for Cancer? We have number 4, foundation and achievements. This is such a beautiful energy din, Cancer, dahil maaring ang mga achievement na to na makakamit ninyo ngayon, yung mga accomplishments ninyo na makakamit ninyo ngayon, talagang matagal na nitong pinagsikapan, matagal na kayong nag-effort dito, matagal na ninyo itong pinagbuhusan ng oras, panahon, effort, no, and even resources, no, siguro nag-ano kayo dito, invest kayo dito, and ngayon, babalik na yan sa inyo, return of investments, no, ang pabalik sa inyo dito, and maybe yun ang pagmumula ninyo, no, ng isang magandang pundasyon, no? Lalong-lalo na pagdating sa relationship, pagdating siguro sa pera, sa financial landscape ninyo. So, maaaring magbubunga talaga yan ng magandang sitwasyon na magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapag-lay kayo ng solid foundation pagdating sa inyong pera, sa inyong pamilya, Kasi parang nakikita ko dito, ang iba din sa inyo is going to, lay a solid foundation in your family and relationships. So, maaaring kasama na dyan yung pera, no? Kasama na yan dyan yung pag-invest ninyo or lay ninyo ng solid foundation pagdating sa inyong financial future para sa inyong pamilya. So, posible din ang ganon. So, what else? We have number 1, awareness. Ayan. So, dito sa number 1, this is a new beginning energy. So, definitely, meron kayong sisimulan. No? Meron kayong sisimulan. And, pinapakita sa akin ng guides ko yung 11 tsaka yung 1. So, this is synchronicity. This is angel number 111. So, please look up for the meaning of angel number 111 for more guidance, no? Meron talaga kayo dito mga bagong ideas siguro, bagong perspective na napapasok sa isip ninyo, and that is going to lead you to starting something fresh. That's going to lead you to starting something new, creating something new sa buhay ninyo. So, maaaring ang iba sa inyo dito magsisimula ng bagong pamilya, magsisimula ng bagong endeavor, magsisimula ng bagong business venture, bagong trabaho. Anything is possible dito for you, Cancer. No? Anything is possible. Maaaring ang mga bagay na yan, pinagpaplanuhan ninyo. Maaaring matagal na ninyong pinag-iisipang gawin kung ano man yung sisimulan ninyo sa ngayon, and maybe this time ito yung panahon na siguro naiisip ninyo na this is it. Now, this is the right time. This is the perfect time na simulan ninyong gawin kung ano man ang mga bagay na yan. So, good luck to that. There will be, siguro dito, new ideas talaga akong napipick up for some of you, Meron mga creative ideas na parating sa inyo dito at yun ang magiging kapital ninyo para
magsimula kayong dumiskarte, magsimula kayo gawin or mag-create ng kung ano man ang pagbabagong ito sa buhay ninyo. So, good luck. So, we have number 4, firm foundation. Ayun na nga, foundation. So, definitely, ang focus ninyo dito is to lay a solid foundation in the major areas of life ninyo. Dito, no, parang security, financial security, and stability na pipick up ko dito na maaaring yon ang focus ng karamihan sa inyo, Cancer. You are going to lay a solid foundation, solid and unshakable foundation pagdating sa inyong financial future. Maybe, yun ang pinaka-focus ninyo ngayon, financial future at saka pamilya. So, maaaring yun ang iigihan ninyong gawin sa ngayon. Yun ang pinag-i-investan ninyo ng oras, effort, and even resources. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Scorpio, 14 patience. Ayan. So, you're being asked here to practice more patience, Scorpio. Okay? Magpasensya pa kayo, habaan nyo pa ang inyong pasensya dahil pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat. Okay? Maybe you are also waiting for something dito to come to fruition. Maybe you're also waiting for something dito na mangyari, mag-come to fruition, mag-manifest sa buhay ninyo. So, you just need to be more patient pa. Okay? Parang dahil pinaghihintay kayo, there could be a guarantee dito na dadating at dadating, mangyayari at mangyayari kung ano yung gusto ninyo dito. Pero, kailangan nyo pang maghintay, kailangan nyo pa na maging patient pa. Okay? So, what else for Scorpio? We have 13 transformation. Ayan. So, pagbabago, no, is coming towards you. Meron mga malakihan siguro. So, napakalaki ng wings, no, sa card. Kaya most likely, this is such a big one, no. Napakalaki na pagbabago siguro to. This could be a massive change na maaaring mag-unfold dito sa buhay ninyo is Scorpio, okay? So, we have number 4. We have discontentment and boredom. Maaaring ito na, yung sitwasyon ninyo na babaguhin nyo na. Magigising na kayo sa katotohanan na enough is enough. Tama na sa pagiging bored. Tama na sa mga pagdidibdib sa kung ano man yung mga hindi nangyari, hindi natupad. No? Maybe you are going to you're going to turn your back from that already at this time. Maaaring yun ang sitwasyon na babaguhin ninyo. Kasi dito, na-bore na kayo, may discontentment kayo, may frustration siguro kayo, may hindi dito nangyari na gusto ninyong mangyari. Kaya ngayon, mababago na ang inyong sitwasyon. Okay? Ito na yung gagawin ninyo. Hindi nyo na to hahayaan na magtagal pa kayo dito sa energy na to. Okay? So, maraming tignan nyo yung ilaw sa floor, diba? Iba't ibang klaseng kulay. That is a rainbow na nandito, no? So, yung rainbow na yan represents opportunities and possibilities, no? Maaaring unlimited potential din is out there para sa'yo. Kaya napakagandang move ito na babaguhin mo na kung ano man yung pakiramdam ninyo dito, kung ano man yung mga nangyayari dito sa isip ninyo, babaguhin nyo na yan and you are going to step forward na, no? And maybe you're going to take advantage of whatever these opportunities are na kumakatok sa inyo. We have number 7, triumph. Yes, magtatagumpay kayo sa kung ano man ang gagawin ninyong pagbabago sa inyong sitwasyon, pagtatagumpayan ninyo yan. Talaga, di ba? When you take action towards whatever it is na ikakaganda ng inyong sitwasyon, tutulungan kayo dyan ng spirit team. God and the rest of your angels and your spirit guides will always give you support para maging mas maayos, mas maging matagumpay ang kung ano man ang inyong gagawin, no? Kaya magtatagumpay ka dito, no? You're going to take action towards change of your situation dito, kaya
you will receive support, no, in any form na kakailanganin ninyo. So, we have number 18, shadow. Matatapos na then yung inyong kinakakatakutan dito, no? Because maybe ang iba sa inyo dito is having fear of something, no? Maaring sa pag-move on ninyo sa buhay, sa effort ninyo towards whatever it is na gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. Maybe at some point natatakot siguro kayo. The past siguro, maybe may takot kayo na gawin, simulan, or kung ano pa man ang mga bagay na sana ay gusto ninyong gawin. Pero ngayon, you are going to face your fears, no? Mag-aano na kayo ngayon, maglalakas ng loob na kayo. Kaya naman, kung ano man itong gagawin ninyo, no, this is not an easy task, no? 'Di ba? Yung pagpapakatatag, yung pagpapakatibay, that is not easy, pero gagawin ninyo, and look at that, kung ano yung naghihintay sa inyo. Tagumpay, hindi ba? You are going to triumph over troubles. You are going to triumph over whatever it is na nahihirapan kayo in the past or natatakot kayo in the past. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, yung Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Pisces for today. Kung ano mensahe ninyo ay number 13, transformation. So, napakaganda nito, Pisces, kasi, diba, kapag merong pagbabago, may changes, may shifts na mangyayari, that is very exciting, hindi ba? Dahil nabibigyan kayo ng pagkakataon na i-reshape muli ang buhay ninyo the way you want it, diba? Kaya, napakaganda nitong transformation energy dahil malakihang pagbabago ito, no? Maaring meron kayo dito mga gagawin na mga bagay or changes na gagawin dito na sa mga bagay na hindi na para sa'yo, hindi na okay para sa'yo, hindi ba? Yung parang siguro mga bagay na isasara nyo na ang pinto dahil yan ay tapos na, no? Maaari din na hindi na nagsiserve ng inyong highest good. That's why you need to close the door para sa kung ano man ang bagay na yan, no? Or sitwasyon sa buhay. So, there's going to be some shift dito, and this could be a big one, no? Napakalaki ng wings ni girl dito, no? Kaya, most likely, napakalaking pagbabago ang maaaring mangyari. We have number 7, impatience and planning. Ayan. So, you may need to be more patient at this time, Pisces, no? Maaaring kailangan ninyo dito ng malalim, maraming pasensya, mahabang pasensya, no? Habang kayo ay nagpaplano pa. Kasi, mas maganda rin naman na before you do something, before you do anything, napagplanuhan ninyong mabuti, napag-isipan ninyong mabuti, hindi ba? So, you need to practice more patience on this, you know, para nang sa gayon, maging maayos, maging handa kayo sa kung ano man ang gagawin ninyo before you embark on an endeavor. Mas magandang pinagplanuhan at pinaghandaan. So, kahit papano, meron kayong mga plan A, plan B, plan C, hindi ba? Kung hindi mag-work si plan A, at least you have plan B. Kung hindi mag-work si plan B, at least you have plan C, hindi ba? Kaya magandang pinagpaplanuhan ang kung ano man ang endeavor na gagawin ninyo. Kaya you need to be more patient pa at this time. Huwag kayong magbadali. Don't rush things, okay? So, what else for Pisces? We have number 4, discontent and boredom. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, ganito ang energy sa ngayon. Maaring ito yung babaguhin ninyo ang sitwasyon. Maaring ito yung babaguhin ninyo yung ninyo nararamdaman, no? Kasi at this point, maaring meron kayong frustration, discontentment, no, boredom na nararanasan because maybe kung ano man ang pinanggagalingan, no, ng pakiramdam nyo na ito, maybe talagang hindi siya yung gusto ninyong mangyari, yun ang nangyari, yung mga ganun ba? Kaya meron kayong discontentment at nabubore na kayo dahil siguro syempre walang excitement, walang challenge, walang kung ano man, ano. So as in parang hindi pumasa kumbaga sa criteria ninyo kung ano man ang nangyari dyan. Maaaring
hindi pumasa sa kung ano man yung ano ninyo, yung inaasahan sana ninyo, Pisces. So, pero tingnan ninyo, no, meron tayong rainbow sa floor, 'di ba? And that rainbow represents unlimited potential, unlimited opportunities and possibilities, no? Kaya heads up ito din sa inyo na kung titignan nyo lang, no, yung nasa side ninyo na mga opportunities and possibilities that are coming in towards you, ay siguro mabubuhayan kayo ng loob, hindi ba? Kaya this is also a heads up for you na tignan ninyo before you totally ignore it, dahil offer yan sa inyo ng Divine Universe, no? Merong hindi kayo nagustuhan, may discontentment kayo about kung ano man ang pinanggagalingan ninyo dito, pero look at that, the universe is sending you the opportunities and possibilities and the potential out there na for sure it's way better than kung ano man ang ine-expect ninyo dito, Pisces. Okay, so what else? We have number 7 and stand your ground. Okay, wag ninyong hayaan na apak-apakan kayo ng ibang tao, no? Stand your ground, stand for what you believe in, i-push ninyo kung ano yung gusto ninyo. As long as nasa tama kayo, nasa rason kayo, as long as meron kayong paninindigan, sa kung ano man yung pinaniniwalaan ninyo, ipaglaban ninyo yan, alright? And you are going to succeed, you are going to claim your victory there, alright? So, isa pa. We have number 2, and there's movement, there's choices and decisions that you need to make. So, maaring related yan dito sa transformation energy. You need to move, di ba? You need to take action dito para magkaroon ng pagbabago. Kasi kung walang action, walang progress, walang movement, walang changes. Hindi ba? Ganun ang sitwasyon. Kaya maaring related dito sa transformation energy. You have choices to make. No? You have siguro kasi maraming mga opportunities ang nandiyan dyan na kailangan ninyong pagpilian. There are going to be siguro possibilities din na talaga namang ang kailangan din ninyong pagpilian at pagdesisyonan kung alin yung sa tingin ninyo makakabuti para sa inyo. So that could be related to finances, no? Job or career, or that could be also related to relationships, no? Meron ditong ring, wedding ring, no? Parang ganon. So maybe, no, you're making a decision ngayon or nasa gitna kayo ng pagde-decision if you're going to settle down or not. Magpapakasal na ba kayo or hindi? Handa na ba kayo or hindi pa, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon dyan. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.